Ngayong 2025, sila raw ang in. Ang kanilang pauso, pantalon na sa sobrang luwag, akala mo tuloy, mahuhubo. Meron pang pabandana. At ang tawag sa kanila, geng-geng. Sino bang hindi mapapalingon kapag nakita sila? Grupo-grupo kung rumampa. Tila sinakop na nila ang mga mall, parks, pati na kalsada, habang ifiniflex ang kanilang mga OOTD o Outfit of the Day. Hello, outfit check! Ang kanilang mga pantalon, baggy, ang damit, oversized, at ang accessories, slay! May mga impressed. Nakakaganda ng paningin. Pasawa ko noon, kanya lang damit niya nung boyfriend ko pa siya. Meron din namang mga hindi natutuwa. Hindi magandang ehemplo sa mga kabataan na sumuot sila ng mga ganyan. Lalong-lalo na mga lalaki yung nakasuot na nakapalda. Move over, mga Jejimon at hype beasts. Dahil sila na raw ngayon ang mga aesthetic, ang tawag sa kanila, geng-geng. Ang geng-geng, slang na salitang gang. Pero paglilinaw nila, hindi sila naghahanap ng gulo ha. Pare-pareho kami ng damit para astig. Gaya na lang ng geng-geng na ito mula sa Apari sa Cagayan, ang Boss Fit. Ang tumatayong bossing ng Boss Fit, si Jonald. Yun kasi tawag nila sa akin dito sa aming lugar po yung Boss Nald po. Yun po. Tapos and then yung fit naman po, nakuha po sa outfit po. Para fit o pasok ka raw sa kanilang grupo, dapat carry mo raw ang kanilang pormahan na ayon sa kanila, inspired daw ng Y2K o Year 2000 fashion. Pag sumali sila sa Boss Fit, kailangan lalapag nila muna yung outfit nila sa akin and then haluan na rin yung mga accessories pa para swak sa mga damit nila. Para sa mga nangangarap mapabilang sa kanila, heto na raw ang paraan, makinig ng mabuti. Number 1, maging bukas sa lahat ng kakaiba. Ang mga geng-geng mahilig daw mag-mix and match at mag-experiment ng kanilang mga susuotin. Gaya ang iba sa mga lalaki nilang miyembro, ang napagdidiskitahang isuot, palda, gaya na lang ng tinitingala nilang style icon na siya raw pasimuno ng lahat ng ito, ang social media influencer na si Kiel the Great. Nag-viral po kasi yung style niya nung nasa GC siya po na nakapalda po. Yun po nagsimula lahat. Dahil aminado silang medyo magastos ang kanilang over-the-top na outfitan, kanya-kanya sila ng diskarte para ito ma-pull off. Number 2, ukay mastery. Kung gusto mong maging geng-geng, kailangan bihasa ka sa pagpili ng ukay-ukay. Hindi kailangan mamahaling brands, basta pasok sa lasa. Usually po, binibili namin po online, tapos pag kulang naman po sa budget, nag-ukay po yung mga kasamaan ko po. At dahil it's giving throwback at vintage ang kanilang vibe, pumapara-paraan sila. Yung ibang members ko po, kinukuha po nila sa mga lolo or parents nila po na yung mga luma po and then pinapa-customize po nila. Kahit na mainit, dapat tiis ganda rin daw sa ngalan ng fashion. Number 3, laying like a pro. Ang pagle-layer ng damit ay kailangan sapat, hindi masyadong magulo at hindi masyadong plain. Kahit po na medyo makapal yung mga damit nila, hindi naman sila naiinditan. Bolder sila ngayon. Naging balance yung comfort nila kahit na naka-layer. Since light layer naman siya, akma pa rin sa klima natin. Number 4, accessories are key. Magsuot ng mga chain, sunglasses, hats, mas marami, mas masaya. At panghuli, walk with confidence. Hindi sila maniniwala sa'yo kung ikaw mismo ay duda sa sarili mo. Natutuwa lang po kami sa mga outfit namin, kaya po ganito yung mga suot namin. Nito lang daw Nobyembre nung nabuo ni Jonald ang Boss Fit. Nag-post muna pa ako sa Facebook kung sinong sumali sa grupo ko. Tapos may mga nag-PM na po sa akin. Ngayon, meron na silang 70 miyembro na nagtitipon-tipon tuwing linggo para mag-photoshoot. Yung una po naming photoshoot po sa mall. Pero ang kanilang photoshoot, sariling sikap. Sila-sila lang din kasi ang pumipitik o kumukuha ng kanilang litrato. 1, 2, 3, go!
Gayunman, may ibang nang mamata sa kanila. Sinasabi sa amin na, ay, nagkalat yung mga parang bali po. Kailangan na punta sa mental hospital. Masakit din po yung mga sinasabi nila sa'yo, pero inayaan na lang na po namin. Mahalaga na nagkakaroon tayo ng strong self-worth. At ito ngayon nade-develop pa lang sa isang adolescent na stage. May tinatawag na konsepto ng resilience. Ito yung kailangan nilang matutunan. Ito yung kakayahan ng isang tao harapin ang negative feedback nang hindi naapektuhan ang tingin niya sa sarili. Ang importante raw para sa kanila, nakahanap sila ng grupo kung saan nila malayang na ipapahayag ang kanilang mga sarili. Dati po, yung ibang members ko maiyain, nung sumali po sila sa BossFit, nabuboost po yung confidence nila na hindi na sila maiya na mag-outfit po sa sarili nila. Si Sarian, aminadong shy type talaga noon. Madalas daw kasi siyang mabuli. Dahil po sa sakit ko po sa pusod, na papahiya po ako. Hanggang sa may nagreto sa kanyang sumali sa grupo. Napakilala po din yung pinsan ko sa akin yung mga BossFit. Na-encourage po ako na sumali. Nafe-feel ko po na parang comfortable na po ako sa kanila. Like hindi po nila ako ginajudge kung anong meron sa akin. Saan naman galing ang kanyang outfit? Ito pong damit ko is galing po sa online shop. Binibili ko po pag yung ipon ko po sa baon. Hindi lang din daw nila tinuturuan ng kanilang mga miyembro kung paano pumorma, kundi kung paano rin makaiwas sa masasamang gawain. Isa rin po sa maganda sa BossFit, naiiwasan na yung ibang kabataan na magbisyo dyan, mag-alak. At sa mga nanghuhusgang mga tambay lang at pariwara ang mga geng-geng, nagkakamali raw kayo. Ang isang ang miyembro ng BossFit na si Stephen, hindi lang daw slay sa pormahan, pati na sa kanyang pag-aaral. Si Stephen kasi, honor student. Nag-aaral naman po ako ng mabuti at nagiging honor student pa rin po kahit sumasali sa ganito. Bago maging geng-geng, basic lang daw noon ang pormahan ni Stephen. Hanggang natuto raw siyang mag-explore. Nung nagsimula akong magsuot ng palda, medyo nahiya din ako na lumabas kasi baka nagtataka rin sila ba't nakapalda yung mga lalaki. Wala silang karapatan na i-bash tong outfit ko kasi hindi rin naman sila yung bumibili nito. Kaya confident na siya ngayon. No cap, puwera bola. Nilalabas din namin to kahit saan dyan, sa mall, sa simbahan, dito sa parke. Malaking impluwensya po sa bawat grupo na ma-express ang sarili nila. Sa linggong ito, ang mga miyembro ng BossFit muling nagtipon-tipon sa isang park sa Apari. Nag-imbita ang aming team ng isang event photographer para sa inyong pictorial. Talaga, sir? Yes! Saya-saya po kasi first time po namin makaranas ng photoshoot. Ang fashion statement ay nagpapakita ng openness. Sometimes when you do a fashion statement, parang counterculture, parang hindi ka sumasabay kung ano yung fashion na typical na norm na fashion ng panahon na yon. Itong gang-gang fashion na parang ang labo ng fashion statement, and yet ang mga kabataan ngayon are enjoying it. Damit lang nila yan at mas mabuting makilala ang tunay nilang pagkatao. Hindi ba't bawat henerasyon naman may kanya-kanyang paraan talaga para ipahayag ang kanilang sarili at estilo. Walang basagan ng trip! Thank you for watching, mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.